Pagkatapos mag-jogging sa loob ng Hacienda Cervantes, ay nagpasya na ring bumalik ng mansyon si Clyde. Nakasanayan niya na kasi ang magpapawi sa umaga, simula nung makabalik siya ng Santa Isabela galing Maynila. Paakyat na sana siya sa hagdan, nang makasalubong niya ang Mataray na anak ni Don Ramon na pababa naman. Kagaya ng palagi nitong ipinapakitang ugali sa kanya, nakasalubong na naman ang mga kilay nito, habang matalim ang tingin na ipinupukol sa kanya. Napapailing na lamang si Clyde.at nagtuloy sa pag-akyat ng hagdan. Pero maya-maya ay napatigil ito, nang biglang hamarang sa daraanan niya ang dalagita. Why? Seryosong tanong niya rito. Mabilis naman na lumipad ang isang kilay ni Luciana pagkway nakapamaywang na tumayo sa harapan niya. Papasok na ako sa school, aniya. Then, kunot noo na balik tanong ni Clyde. I don't have a driver. Wala ka naman ginagawa, kaya ihatid mo ako. Akala ko ba ayaw mo akong makasabay sa iisang sasakyan? Nagtatakang tanong pa nito. You're not a guest in this house, Clyde. Hurry up. I hate waiting, anito at muli siya nitong tinarayan. Tinabig pa ang balikat ng binata, bago ito tuluyang bumaba ng hagdan at lumabas ng mansion. Wala sa sariling napapabuntong hininga na lamang ang binata, saka nagtuloy sa pagpanhik sa kanyang kwarto, upang maligo at magbihis. Pagkababa ni Clyde ay agad siyang nagdiretso sa garahe ng mansion. Naroon ang dalagita. Nakatayo sa gilid ng kanyang sasakyan, na tila inip na ito sa kakahinte sa kanya. Get in, utos niya nang makalapit na siya rito. Pero sa halip na kumilos si Luciana, at sumakay sa sasakyan niya, nanatili lamang itong nakasandal sa bintana ng kanyang kotse. Kunot noo niya itong muling binalingan. Why? You're getting late, senyorita. Get in, aniya. Hindi mo ba ako pagbubuksan ng pinto? Turan nito. Ilang segundo munang tinitigan ni Clyde ng mataman ang dalagita, bago lumipat sa kabilang pinto ng kanyang sasakyan, at binuksan iyon. Get in, aniya. Mabilis na pinaikot ang mga mata ng dalagita, at tamad na umikot sa gawin niya at sumakay sa passenger seat. Napapatiimbagang na lamang ang binata, at padabog na isinara ang pintuan. Tahimik at seryosong nakatuon ang atensyon ni Clyde sa pagmamaneho niya, habang abala naman sa pagkalikot ng kanyang cellphone si Luciana. Minsan ay napapatingin ito sa kanyang gawi, at ngingiti ng nakakaloko na hindi niya naman mahulaan, kung ano ang ibig iparating yun sa kanya. Pakidala ng gamit ko mabigat aniya pagkatapos ipinid ng binata ang kanyang sasakyan sa garahe ng eskwelahan. Mabilis namang umibis ng front seat ang dalagita, at nagpatiunang naglakad papasok sa building, kung saan naroon ang kanyang classroom. Muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Clyde, pagkway napapailing na kinuha ang mga libro ni Luciana na nasa backseat ng kanyang kotse. Inihatid niya iyon sa classroom nito. Excuse me, saan banda ang classroom ni Luciana? Tanong niya sa estudyanteng nakasalubong niya sa hallway. Second floor po, third room. Sagot ng batang lalaki. Thank you, iyon lamang at muli siyang naglakad, at umakyat sa ikalawang palapag ng building, para tunguhin ang classroom ng dalagita. Nasa tapat pa lang siya ng ikalawang silid, nang marinig na niya ang ingay na nagmumula sa kasunod na classroom. Mga bata nga naman, kay iingay tuwing wala pa ang guro nila. Sumilip sa may pintuan ang binata, upang tingnan kung naroon nga ang anak ni Don Ramon. Nakita niya naman itong nakaupo sa unang hilera ng upuan, habang nakangiting nakatingin sa kanya. Biglang nanahimik ang mga kaklase ni Luciana, nang tumayo ito mula sa upuan niya. Guys, may bisita tayo, pag-aanunsyo nito habang malawak ang nakakalokong ngiti na nakapaskil sa mga labi. We should welcome him. Come on. Kagaya ng lagi nating ginagawa tuwing may bisita tayo, saad pa nito. Biglang may lumapit na isang dalagita kay Clyde, at hinela nito sa braso ang binata at pinatayo sa gitna ng pinto. Kunot noo na nakatitig lang si Clyde sa anak ni Don Ramon. At pilit na hinuhulaan ang gagawin nito. He knew Luciana very well. Kahit hindi pa man ganun katagal mula nang makilala niya ito. Mabilis niyang inilibot ang paningin sa loob ng classroom, habang nag-iingay pa ang mga kaklase nito. Hanggang sa mahagip ng kanyang paningin ang mahabang tali na hawak ni Luciana, na nasa gilid ng whiteboard. Palihim niyang sinundan iyon ng tingin, hanggang sa makita niya ang isang maliit na timba na nasa may uluhan niya.
Napapabuntong hininga na lamang ang binata, at lihim na napapailing dahil sa pag-uugali ng yunakahiha ng Cervantes. "Let's welcome Mr. Thief," sigaw ni Luciana at mabilis na hinela ang hawak nitong tali. Agad namang umatras ang binata, at bumuhos sa harapan niya ang puting pintura. "Oh my God! Miss Cervantes! What are you doing?" Sigaw ng isang babaeng matanda na nasa likuran ni Clyde. "I'm really sorry, senyor ito. Hindi ko talaga maintindihan ang ugali ni Luciana kung minsan." Mabilis na paghingi ng paumanhin sa binata ng ginang. Muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang binata, pagkway tinapunan ng tingin ang dalagita na nakatayo pa rin sa gilid ng whiteboard. Tila wala lamang para rito ang nangyari. "Don't mention it, Anya. And by the way, may I know where's your principal's office?" Bagkus ay tanong nito sa guro matapos na iabot sa isang estudyante ang mga libro ng yunakahiha ni Don Ramon. Mabilis namang tumalima ang matandang babae, at sinamahan nito ang binata sa opisina ng prinsipal ng eskwelahan. Galit at nagdadabog na umibis ng sasakyan si Luciana, pagkarating pa lamang ng sasakyan na kinalululanan niya sa tapat ng mansyon. Mabilis na hinagilap ang kanyang ama. Naroon ito sa kanyang opisina, habang kausap ang binatang abot langit ang galit niya. "Hiha, what happened to you?" Gulat na tanong nito nang makita ang hitsura ng kanyang yunakahiha. Puro pinturang puti ang braso nito, maging ang itim na sapatos at uniforme nitong suot. Matalim na tingin ang ipinukol ni Luciana sa binatang nakaupo sa tapat ng lamesa, ng kanyang ama. "That thief," aniya at tinuro pa ang binata. "Pinaglinis niya ako ng pintura sa room namin. Pa, nakakahiya sa mga kaklase ko. Ipinahiya niya ako sa buong school. Maraming nakakita sa akin na naglilinis ako ng sahig. I'm Luciana Cervantes. I shouldn't do that thing," galit na sumbong nito sa ama. "Okay, I got it. Go to your room and wash yourself," saad ng Don. Mas lalong nanggalaiti ang dalagita, dahil sa itinura ng kanyang ama. Sa halip na kampihan siya nito, dahil sa ginawa ni Clyde sa kanya. Wala man lang ginawa ang papa. "You're on his side again," dismayadong saad nito. Maluha-luha ang mga matang nakatunghay sa matandang Cervantes. "I wish mom is still here. Para naman may kakampi ako kahit papaano," aniya at walang palem na tumalikod, para lisanin ang kwartong iyon. Nagmamadaling tumakbo ito papanhik ng hagdan, para tunguhin ang kanyang kwarto. Doon ay padapang humiga sa kanyang kama, at patuloy na umiyak dahil sa pagtatampo sa kanyang ama. "I hate you, Clyde. I hate you," umiiyak na sambit nito. Mabilis na nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang binata, pagkway binalingan ng tingin ng Don na nakatitig pa rin sa nakasaradong pinto ng opisina nito. "I'm sorry for what happened earlier, Don Ramon. Hindi ko intensyon na." "It's okay, iho. You don't need to say sorry. Naiintindihan ko kung bakit mo ginawa yun sa kanya. Siguro nga at kailangan kong kausapin ang mama niya, para bumalik dito sa mansion. I know, isa yun sa mga dahilan, kung bakit nagkakaganyan ng anak ko," saad nito at sumandal sa likod ng kanyang upuan. "I'm sorry kung pati ikaw ay nadadamay ng dahil kay Luciana. Don't worry. Isang buwan ka lang naman dito, at babalik ka muli sa Maynila. Pagtiisan mo na muna ang ugali niya." Anito na idinaan na rin sa biro ang mga sinabi. Tama si Don Ramon. Kailangan niya na munang magtiis sa ngayon, sa mga ipinapakita at ginagawang pakikitungo ng anak nito sa kanya, ilang linggo lang naman siyang mananatili sa hasyenda, at muli siyang babalik ng Maynila, para sa susunod na pasukan niya roon. Mabilis na lumipas ang mga araw, habang nasa Santa Isabela si Clyde. Imbes na ang pag-uwi niya roon ay magpahinga, hindi niya naman iyon ginawa. Sa halip ay mas pinagtuunan niya ng pansin ang mga gawain sa planta. Araw-araw siyang nagtutungo roon, upang matutunan ang mga bagay-bagay na dapat niyang matutunan. Maging ang pamamalakad sa malawak na Hacienda Cervantes. Kung tutuusin ay kulang ang isang buwan na bakasyon niya roon, upang magawa ang nais niya. That's enough, iho. May tamang panahon para matutunan mo ang lahat ng iyan. Sa ngayon ay mas pagukulan mo ng pansin, at atensyon ang pag-aaral mo sa Maynila, anang Don Ramon nang madatnan siya nito sa planta. You should go home. Maaga pa ang biyahe mo bukas. Matatapos ko na rin po ito, Don Ramon.
Susunod ako, aniya at muling ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw sa silangan, ay naggayak na rin ang binata, para sa muling pag-alis niya ng Santa Isabela. Senyorita, may kailangan po ba kayo? Tanong ng isang kasambahay sa dalagitang si Luciana nang pumasok ito sa kusina. Si Papa, naroon po sa kanyang opisina, tugon ng babae. Kakain po ba kayo? Tanong nitong muli. Sa halip na sagutin ang tanong ng huli, ay hindi niya na ito pinansin, at nagmamadaling muling lumabas sa kusina, at nagtungo sa opisina ng kanyang ama. Akma niya na sanang pipihitin ang seradure ng pinto, nang makita niya iyong nakaawang. Maya-maya ay narinig niya ang tinig ng ama mula sa loob na may kausap sa telepono. Of course iho, hindi mo na kailangan na bumalik dito sa linggo. Ipapadala ko na lang ang pera bukas na bukas din. Yeah, ganun ba? Ikaw ang bahala. Okay, anang kanyang ama. Mabilis na muling nagsalubong ang mga kilay ng dalagita, nang mapagalaman nito na ang binata na naman ang kausap ng kanyang ama. Pa, bungad niya rito. Princess, why? You need anything? Tanong ng Don Ramon sa anak. Mabilis namang naglakad si Luciana palapit sa kinaroroonan ng kanyang ama, pagkway umupo sa silyang nasa tapat ng lamesa nito. Malapit na po ang family day namin sa school, aniya na nakangiti pa. Oh, yeah. Kailan ulit yun anak? Sa Friday po, tipid na sagot nito. Friday. Anito pagkway mabilis na kinuha ang maliit na kalendaryo na nasa gilid ng lamesa nito. Oh. Bakit po, pa? May gagawin po ba kayo sa araw na yun? Well, anito na parang nagdadalawang isip pa. Of course not hiha. I'll be there, turan nito. Agad na sumili ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Luciana, at tila excited na para sa araw na yun. Salamat pa. I know hindi makakapunta si mama. But I'm happy na makakasama ko po kayo dun, anang dalagita sa kanyang ama, pagkway lumipat dito para yakapin ito at hagkan sa pisngi. I love you pa, aniya at nagkukumahog na nilisan ang kwartong iyon. Napapabuntong hininga na lamang ang matanda, habang nakatingin ito sa kakapinid lamang na pinto. Ngayon niya lubos na pagtanto, kung gaano kahirap mamuhay kasama ang anak. Habang wala ang kanyang asawa, mahirap pala hatiin ang kanyang oras at atensyon, para sa kanyang trabaho at sa kanyang nag-iisang anak. Isama pa na nakatuon ang kanyang panahon kay Clyde kung minsan. Kaya siguro ganoon na lamang ang galit ni Luciana sa binata, at ang pagtatampo nito sa ama, dahil pakiramdam nito wala ng oras, at panahon ang matandang Cervantes para sa kanya. Maging ang laging pagpipili ni Don Ramon kay Clyde imbes sa dalagita. Halos isang oras nang naghihintay si Luciana sa kanyang ama. Patingin-tingin pa ito sa labas ng gate ng kanilang eskwelahan. Nagbabaka sakaling naroon na ito, at pababa ng kanyang sasakyan. Ngunit kagaya kanina ay bigo pa rin siya. Napapabuntong hininga na lamang ito, kasabay ng pagkalaglag ng mga balikat. Luciana. Ano, wala pa ba ang papa mo? Tanong ni Maya, isa sa mga kaibigan ng dalagita. Magsisimula na ang games Luciana. Habol ka kaagad kapag nandyan na ang papa mo ha. Babalik kami roon kasi tinatawag na kami ni mama, turan pa ng isang kaibigan niya. Napapatungo na lamang si Luciana, pagkway mabilis na kinagat ang pangilalim niyang labi, upang pigilan ang mga luhang nagbabaadya sa sulok ng kanyang mga mata. Halos lumipas na naman ang isang oras, nakatayo pa rin ang dalagita sa gilid ng gate. Habang naririnig niya ang malakas na hiyawan at tawanan na nanggagaling sa plaza ng eskwelahan nila. Ang boses ng mga ka-schoolmate at kaklase niyang tuwang-tuwa, at aliw na aliw sa mga games na inihanda para sa family day nila. Inggit na inggit si Luciana sa mga ito. Kung sana naroon ang kanyang mama, at tumupad ang kanyang ama sa sinabi nitong pupunta ito roon, she might be happy as well. Yun ang iniisip ng dalagita habang unti-unti nang tumutulo ang mga luha nito sa mata. Hindi pa ba tapos iyan? May pupuntahan pa akong importante, anang Don Ramon habang paulit-ulit na sinisipat ang kanyang orasang pambisig. Dapat kanina pa siya nakarating sa eskwelahan ng anak, para umattend sa family day nito. Ngunit, nagkaroon naman ng aberya ang kanyang sasakyan. Pumutok ang gulong nito, at kinailangan pang bumalik ng isa niyang tauhan sa planta, para kunin roon ang ekstrang gulong. Tapos na po Don Ramon. Pasensya po, saad ng kanyang driver na nagmamadali na ring lamulan sa Mercedes-Benz,
at muli iyong pinatakbo. Pagkarating sa eskwelahan ni Don Ramon, ay agad naman nitong hinanap ang kanyang yunakahiha. Nako, Don Ramon, kanina pa po natapos ang activity para po sa mga parents and students. Nandito po kanina si Luciana, at naghihintay sa inyo. Pero hindi ko na po napansin pa kway, dahil na busy na rin po ako, pagpapaliwanag ng guro ng dalagita. Ganun ba? Thank you. I'm sorry again at hindi ako nakaabot. Paghingin pa umanhin ng Don, at agad na ring nagpaalam. Malamang na naroon na sa mansion ang kanyang anak. Napapabuntong hininga na lamang ito, habang nasa biyahe pabalik ng mansion. Hindi mawala-wala sa kanyang isipan ang hitsura ng kanyang anak. Malamang na magtatampo na naman ito sa kanya. Pagkarating pa lang ng Don sa mansion, ay ang binatang si Clyde agad ang sumalubong sa kanya sa entrada pa lang ng kanyang bahay. Iho, ang akala ko'y sa linggo pa ang uwi mo. Inagan ko na po. May gagawin po kasi sa linggo, kung kaya't hindi ko na magagawang makauwi rito sa araw na yon, anang binata sa matanda. Ganun ba? Oh, siya sige at sa loob tayo, anito at nagpatiuna na ring pumasok sa malawak na sala ng mansion. Si Luciana pala, narito na ba? Tanong ng Don sa kasambahay niya. Wala pa ho Don Ramon. Hindi po ba't magkasama kayo sa eskwelahan niya para sa family day nila? Sagot ng mayordoma. Kunot noo namang natigilan ang matanda, pagkway sinipat ang orasan sa kanyang bisig. Mag-aalas 6 na ng gabi. Ang akala niya'y tumuloy na nang uwi ang anak, pagkatapos na hindi siya makarating kanina sa eskwelahan nito. Why? Is there something wrong? Tanong ng binata. Luciana, sagot nito. Wala na siya sa eskwelahan nila kanina nang dumating ako. Habib, utusan mo ang mga bodyguards na ipahanap si Luciana, nag-aalalang saad nito sa kanyang tauhan. Saan naman pupunta ang batang iyon? Sa isip-isip nito, may kung anong pagsisisi naman na naramdaman ng matandang Cervantes para sa yunakahiha. Nawawala si Luciana. Muling tanong ni Clyde sa matanda, habang sinusundan ng tingin ang mga tauhan nito na papalabas ng mansion. It's my fault. Hindi ako nakarating sa family day nila. I made a promise to her na pupunta ako. But Anito at tila ay nahahapo pang napaupo sa mahabang sofa. I'll go ahead. Tutulong ako sa paghahanap sa kanya, mabilis na saad ni Clyde, at nagmamadaling lumabas ng bahay para sumunod sa mga tauhan ni Don Ramon. Walang ideya ang binata, kung saan niya ito hahanapin. Basta lamang niya pinaandar ang kanyang sasakyan, kung saan man ito magtutungo. Malawak ang Santa Isabela, at sa sitwasyon ni Luciana, maaari itong mawala gayong hindi naman nito kabisado ang buong lugar. Hanggang sa maya-maya, narating niya ang tapat ng eskwelahan nito. Madilim na ang buong paligid, dahil bandang 6:30 na rin ng gabi. Sa kanyang sasakyan at lumapit sa guardhouse na nasa gilid ng gate. Magandang gabi po senyor ito, bati ng dalawang gwardya sa binata. Magandang gabi rin. Wala na bang tao sa loob ng campus? Naglibot-libot na po kami kanina. Nakapatay na rin po ang mga ilaw sa itaas. Kaya sigurado po kaming wala ng tao senyor ito, sagot ng isang gwardya. Pwede ba akong pumasok? Mag-iikot lang ulit. Baka narito pa si Luciana, aniya. Wala pong problema, mabilis na sagot ng lalaki, at nagmamadali namang binuksan ang gate para papasukin ang binata. Tutulong na rin po kami sa paghahanap senyor ito, saad pa nito. Agad na naglakad si Clyde, at nagsimula ng hanapin ang dalagita. Hindi siya sigurado kung naroon pa nga ba ang anak ni Don Ramon. Pero parang may nagsasabi sa kanya na hanapin niya ito roon. Halos malibot na nila ang buong building, ngunit wala naman silang nakita ni anino ng dalagita. Hanggang sa marating ng binata ang dulo ng pasilyo, at makita ang hagdan paakyat. Kunot noo niya iyong binaybay, hanggang sa dinala siya ng kanyang mga paa sa rooftop ng eskwelahan na iyon. Malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa kanya, pagkalabas niya pa lamang sa may pinto. Agad niyang inilibot ang paningin sa buong paligid gamit rin ang spotlight na hawak niya. Luciana, nandito ka ba? Tawag niya sa pangalan ng dalagita, Luciana. Come out if you're still here. Come on. Nag-aalala na ang papa mo sa'yo, dagdag pa na saad ng binata. Maya-maya ay agad din itong natigilan, nang may marinig itong mahihinang hikbi na nagmumula sa likuran ng pinto. Dahan-daang naglakad si Clyde palapit doon, upang tingnan kung naroon nga ang kanyang hinahanap.
Nakayuko, habang yakap-yakap ang mga tuhod nito, at panay ang iyak na tila ay wala ng katapusan. Ilang oras na nga bang umiiyak si Luciana, habang nakaupo sa malamig na sementong iyon. Luciana, muli niyang nadinig ang boses ng binata. Hey! Anang Clyde at masuyo pang inilapit ang kamay sa balikat ng dalagita. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito sa gitna ng paghikbi, at pagkway nagangat ng mukha sa binata. Namamaga ang mga mata, at hilam ng mga luha ang pisngi nito. Come on, let's go home, Anang Clyde. Go away Clyde. Hindi ako uuwi ng bahay, Anang Luciana na mas lalo pang lumakas ang paghagulhol. Maya-maya ay matalim na tingin ang ipinukol nito sa kaharap na binata. I hate you. I hate you Clyde. I hate you. Paulit-ulit na sigaw nito. Pagkway mabilis na tumayo mula sa pagkakaupo sa semento. At sinugod nito ng suntok sa dibdib ang binata. Aawatin sana ito ni Clyde. Dahil sa totoo lang ay nasasaktan siya sa ginagawa nito, ngunit sa bandang huli ay hinayaan niya na lamang ito. Nailabas ang lahat ng galit at sama ng loob nito sa kanya. Aminado naman siya sa simula pa lang, isa siya sa mga dahilan kung bakit nagkakaganon ang anak ni Don Ramon. Nasasaktan ito sa pag-aakalang kinukuha niya ang lahat mula rito, gayong wala namang katotohanan iyon. Hindi niya rin naman masisisi ang dalagita. Namulat ito na nasa kanya lamang lahat ng atensyon ng kanyang mga magulang. Lahat ng tao sa paligid nito sa kanya lagi nakapabor, pero nagbago iyon mula nang dumating siya sa mansion, at ampunan ng Don Ramon. Hindi ganon kadaling mag-adjust para sa isang 13 anyos na batang kagaya ni Luciana, lalo na sa mga nakasanayan na nito sa buhay at paligid niya. I'm sorry Luciana. Please. I didn't meant to hurt you. Wala sa sariling saad ng binata sa dalagita. Mabilis naman itong humiwalay sa kanya. At muli siyang tinapunan ng matalim na tingin, pagkway sunod-sunod itong umiling. No, dahil isa kang magnanakaw Clyde. Ninakaw mo ang lahat sa akin. Hindi lamang ang mansion, hasyenda at planta ang kinuha mo sa akin. Maging ang mga tao sa hasyenda na gusto ako. Kinuha mo silang lahat sa akin. My dad, even my dad. Lahat-lahat. Kaya huwag mong hihingiin sa akin ang kapatawaran na gusto mong makuha. Dahil habang nabubuhay ako sa mundong ito, hinding-hindi mangyayari yun. Anang dalagita sa kanya na mababakas ang labis na hinanakit at galit para sa kanya. Maya-maya ay mabilis itong tumalikod. At iniwang mag-isa ang binata roon.